So let's talk about your realizations from this episode. Kasi you came in the episode na magkaiba kayo ng gusto or priorities at the moment. Did that change the way you look at marriage and the possibility of having kids? And kung may message din kayo sa mga schoolmates dyan, yung mga nanonood, at parents nila, na nanonood din kayo. Ako muna. Siguro natutunan ko sa kanila, yung difference kasi namin, I think it's because of the family influence. Yeah. Because they were brought from a huge happy family. Nandun nagmula yung parang yung kagustuhan nilang mag-anak agad, no? So I think as a mga schoolmate parents natin, it's a very noble and very difficult responsibility na palakihin ninyo yung anak ninyo sa magandang environment talaga. Right. Kasi merong mga unhealed trauma, may past traumas, good and good and bad memories na pag lumaki na sila, nagjowa sila, or nag-relationship sila, nag-asawa, dala-dala nila lahat yun. So, kaya sa mga youth naman, bago kayo pumasok sa ganyang maging mommy, maging daddy, siguraduhin yung ready kayo. And importante talaga yung may plano. Pero syempre, God's plan is always the best. Yes. Pero para lang hindi ka mawala ng control sa life mo, ang hirap kasi yung parang hindi ka nag-decide, hindi ka nag-isip ng tama, nabuntis ka, nag-anak ka na, tapos parang yung life mo, wala ka ng control kasi kailangan mo nang maging mommy, di ka na makapag-build ng career mo because you need to be a full-time mom. Ang hirap ng walang control sa mga gusto mong gawin. And it will result to a not so happy family. Kasi di ba pag ang mommy hindi happy, di rin happy sa bahay. Correct. So parang nagre-result siya sa hindi happy yung family, hindi happy yung home, magre-result siya sa traumas ulit ng anak mo kasi sad ka na mommy, nag-trauma yung anak mo. Yung anak mo ganun ulit. Generation siya. Napapasa. So napapasa. So yun yung siguro advice ko sa parents, sa ating mga schoolmates, sa youth. Talagang pag-iisipan yung mabuti. Before you do something, anong pros and cons? If you're ready to embrace the cons, go! Oo. Push mo yan, te. Push mo yan, te. Ganon. Pag takot ka, ay wag mo nang mag-isip ka. Right, Ganon. right. Ikaw, Jess. Yan, kabugin mo daw yung Sabihin niya just, same. copy Okay, paste. sige, may naalala ko. So, may study sa US kasi, triplets yun, pinaghiwalay sila ng institute sa iba't ibang family para matest nila ano bang mangyayari sa bata. If nurture ba o nature yung Love that. Didictate nung ano nila. pagka-grow. Behavior nila. And then after, talagang matanda na sila, mga 30 years old. Tsaka sila, college yata yun. Nagkita sila accidentally yung tatlo, yung triplets. And then, nakita in the study. Pero wala pang final result yung study. Kasi lumalaki pa rin sila. Parang nakalimutan ng head research. Tinago yung yung study, parang masyadong confidential. Pero ang naging point nung documentary is nurture yung talagang yung nag-grow sa bata. Kung paano mo i-nurture yung bata paglaki. Ganun siya. Hindi siya nature, hindi tayo naturally na masama or bad. Masama or good. Kaya nurture tayo nung nasa paligid natin, nagpapalaki sa atin. To. Tsaka it's also then the choices of those who are around you that Yes. affects your decisions. And din how eh. they hone you. Oo. Yes. So, it takes really so much of a responsibility, no? At saka yung kailangan niya mentally prepared. Kaya pag Yes. pumasok sa relation. At kayo naman, yes? Ano ang realization? Kasama pala kami dito. Realizations niyo sa episode na to? Based sa New York research. Wala kami clear Sorry. Sige. Akala ko may research. Okay. Yeah, for me, para sa dito sa Sa episode na to. Sa episode na to, na talagang ang dami po namin natutunan sa inyo po. Kaya thank you po, Ninong at sobrang naliwanagan kami pagdating sa pagiging futuristic din talaga. Na talagang kailangan namin ding isipin talaga yung magiging future ng mga magiging magulang, ng mga magiging anak Kids. namin talaga, and to really help our family talaga. And siguro sa mga kabataan, since kanina yung discussion is to become a right person, be the right person first before you enter into a relationship. Kailangan Yes.
you need to consider yung magiging partner mo. Kailangan buo ka muna bago ka humanap na, hindi mo mahahanap sa magiging partner mo yung ikabubuo mo. Kailangan ikaw muna buo ka. Kasi kapag kayong dalawa ay wasak parehas, mawawasak nyo pa yung isa't isa. So you need to be the right person first, and then, di ba? Seryoso. Gulat kayo, no? The right timing is God's timing. Yun talaga ang kailangan natin maintindihan. And sa mga sa mga magiging future na mga magiging parents, sa mga takot pag umenter ng marriage, that's God's design. I want you to know na huwag kayong matakot na ikasal kung alam niyo sigurado na kayo sa isa't isa. At alam niyo ito na yung taong ibinigay sa inyo ni Lord. Kasi kung isipin niyo yung finances with regards to wedding, alam niyo po God will provide. And there's a blessing sa pagtatama ng relasyon. And yun po, na talagang masaya po ang may asawa. And Ano yun nga, yan? Dapat kiss. kagaya mo lang sinasabi namin kanina, marriage is really a lifetime adjustment Lifetime commitment. and a lifetime forgiveness na kailangan ready po talaga tayo before we enter. And girls, we are designed to be pursued. Yes. Na talagang you are worth waiting for and you are worth praying for. Na Yes. wag natin kunin yung worth natin sa generation or sa sinasabi ng ibang tao. Girls, maganda ka. And there's a man na prepare ni Lord para i-pursue ka. Yeah. Yun, love that! Facts! Naiyak ako. Ano, James, iyak ka na. Ay, may madadagdag ka ba, Leo? Siguro yung sinabi na lang din ng ninong namin sa kasal. Sa anong research? Sa anong Hindi, yung research? sinabi niya, parang nag-strike din yun sa akin as husband, as father sa pamilya na as father, as man, ikaw yung magpo-provide ng love. Yeah. Ikaw, hindi mo iaasa kay wife yung mag-provide siya ng love sa buong family. Si husband ang magpo-provide ng wife sa asawa niya. At si husband ang magpo-provide ng love sa mga anak niya. So, bilang haligi ng tahanan, yun dapat yung trabaho natin. Yeah. Magmahal. Love that! Oh my God. Okay, palakpakan ninyo yung mga sarili. Suwabe nun. Suwabe. Alam mo yung tipong kanina nagjo-joke lang sila tapos nung ngayong Seryoso, B? grabe, Pero tagos gulat ako yun. dun. Pero nagka-calculate yan kanina. Totoo. 7.5 yung grocery, 3.5 yung ano. Yung ani sa Samyup, 999. Di ba tatlong beses? Pero ako, personally, yung napulot ko this episode is, know your priorities. Charot na pulat. Yes. Nadampot ko ngayon is know your priorities. Napaka-importante na alam mo yung priorities mo in life. Priorities mo sa sarili mo and priorities mo kapag papasok ko na sa isang relasyon. And napaka-importante na i-ready mo yung sarili mo sa lahat ng mga negatibong mangyayari. And also, dapat alam mo ring mag-adjust. Correct. And also, feeling ko, para sa akin lang to siguro effective din sa mga kapwa natin, sa mga kapwa kong Gen Z na isipin mo muna yung future mo bago mo isipin yung future ng iba. Kasi dapat alam mo sa sarili mo yung patutunguhan mo eh. Sabi nga ni Miss Rose na Miss Rose, grabe ka talaga. na you should know your purpose. Na kapag na hindi mo nagawa yung bagay na hindi mangyayari is sobrang lala nun kapag hindi nangyari tapos dinibdib mo and nag-cause pa ng negativity sa Right. utak mo. Pero kapag alam mo yung purpose mo in life and alam mo yung worth mo as a person, na kapag nangyari yung mga ganong bagay, mapupunan mo to ng positivity and mag-move forward pa tayo sa ikakaganda ng future mo. Yeah. Siguro, yung sa akin naman, I think the buzzword for this episode is priorities, your values, no? May isa pa nakalimutan ko. Priorities, value. Gataman. Priorities, values. O sige, let's make do with that. Sige, yung iniisip ko kasi is, kapag ikaw ay isang taong naghahanap pa ng, kumbaga, things to still do in your Yes. life, and you enter a relationship, hindi ba magiging regret yun? Kasi Totoo. hindi mo muna pinursue kung ano yung, yun na, alam ko na, purpose. Yun. Yeah. Yung gaya nga sinabi mo kanina, ang purpose ang kailangan hanapin. Every decision that you make, be it in a life partner, ties to your purpose and to your value and your priorities. Yeah. Diba? Kasi kapag kunwari, meron ka ng kodigo, kumbaga, na mga hinahanap mo sa isang tao, meron ka din dapat kodigo kung ano ka. Yes. Sino ka? Yes. Saan yung patutunguhan mo? Kasi
they will only meet you where you are at. Yes, 'Di ba? Huwag niyo hanapin, lalo na kung kayo mismo, hinahanap niyo pa yung sarili niyo. Yeah. 'Di ba? Yes. And I think, 'di ba laging sinasabi, what do you bring to the table? 'Di ba? I think it's not an offensive question kasi I feel like Gen Zs, especially feminists, I would like to say, take it as an offense when they are asked, what do you bring to the table? It begs the question, how do you invest in yourself to become the right partner? Yes. Diba? So, naghahanap ka ng tamang tao, pero yung sarili mo, hindi mo nga ma-define kung anong Yes. kung tamang tao ka ba. So, create that list first, siguro, no? And then, don't worry about that guy, 'di ba? Worry about yourself first, your future, That's true. your school, 'di ba? Yes, Unahin correct. niyo muna yung pag-aaral kasi malulungkot din yung mga magulang. Yes. Right. 'Di ba? And as a millennial or a Gen Z, it all boils down to what kind of environment would you want to bring for your children, 'di ba? Yeah. Kung gusto mo ba ng magulong pamilya, gusto mo ba ng something similar sa kinalakihan mo, it all boils down to you. So make the better choices, 'di ba? It's all about choices that you make today para mag-roll down siya sa mga future na mga anak Yes. at maging apo. Wow! Okay, na 32. 32! Nagkaapuhan na. Oo, nagkakaapuhan na sila. And with that, so syempre, gusto natin pasalamatan yung ating mga guests. Thank you. Maraming salamat po. Thank you Thank you so much. Na-stress sila kasi feeling nila pang 5th episode na nila. Oo, so thank you again to Jess, to Rose, kay Kat and Leo, So, guys, first of all, plug nyo muna yung socials. May socials ba kayo? Yes. Or may Yan, gusto okay. ba kayong pasalamatan? Yes, go. Pinapasalamatan po namin si Mama Mo Amor. Hindi, joke. Gusto po namin magpasalamat sa kay Jeronimo. Tama po ba? Jericho! Jericho yan, babe! Ibang tao pala yung papasalamatan niya. Bakit? Hindi, thank you for reaching us out. Thank you for this PTV4. Schoolmates, thank you po sa ano yung tawag doon? Pag-invite sa amin. You can follow our social media accounts sa TikTok po namin, Kat and Leo Official. Official! Akala mo talaga si Kat. And ano din po kami sa Facebook at Kat Leo Official. Abangan nyo rin po kami sa GMA, sa 700 Club Asia. Abangan nyo po yung stories namin. And abangan nyo rin po kami araw-araw dito din sa PTV4. Dito rin talaga sila. Regular na, Resident no? natin to eh. Manifest natin yan. Yeah, thank you so much po! Ayan. Mga kamoy! Okay, Jess and Rose, kayo naman. May pati yung agency nyo, paki-plug na rin. Yeah. Thank you so much, PTV4, Schoolmates. It's an honor to be part of this award-winning show. Meeting you in person as award-winning host. So, Wow. thank you so much po sa lahat. Kay Miss Michaela, kay Cheska na nag-assist sa amin, sa parents namin. So, follow me, Rose Haim VA. So, I teach VA courses, Married Digital Online Academy. So, may business kami na gano'n. So, search nyo lang. If you wanna learn side hustles, pwede po kayong mag-follow doon. Yes. I offer mentoring sessions as well. Yun. Ayun. So, shoutout po sa lahat ng pamilya namin. Yun na lang. Manonood daw silang Yes, lahat. at manonood, At diba? sa followers namin. Yes. O, Jess, ikaw naman. Sinong i-call out mo? Same kay Rose. Until the very end. It's a very copy and paste. Hanggang sa dulo. Align Same. sila. Ano ba? Align sa values and priorities. O, yan. So, thank you so much bukod sa ating guest. Of course, sa Bagong Pilipinas staff and ang ating Yes! studio. Sobrang ganda. Yes, love it. O, ayan. Kaya naman, so sa mga schoolmates natin, patuloy lang kayong manood at comment down below, ano yung mga takeaways nyo naman from this episode. And with that, sa Bawat Usapin, sa Bawat Issue, may boses tayong mga kabataan. Sumali, makinig at makiisa dahil ang bawat opinion ninyo'y mahalaga. Sabay-sabay natin isigaw sa buong mundo, Schoolmates, may pakialam ka!